Guys, good morning, no? Good morning sa inyo. O ngayon, ito, ano ngayon dito? Labor Day dito sa Canada. So, holiday, ibig sabihin, walang pasok, no? Well, ako naman, natataon lang talaga na kasi kadalasan ng mga holiday dito is Monday. Eh, ang off natin, di ba, Monday, tsaka Tuesday. So, sayang yung double pay. Pero okay lang naman, at least bayad naman yung natin. Bayad naman yung off natin, no? So since ngayon guys, since Labor Day ngayon, holiday, walang katao-tao dito. Wala, no? Kasi nga yung iba dahil nag-long weekend, talagang yung iba nagbakasyon sila, tapos yung iba naman nag-overnight sa mga sa mga campsite, no? Mga lake yan, lalo doon sa Cultus Lake, no? Daming tao doon. Kaya yun lang yung magandang rito. Magandang nangyari kapag long weekend. Yan, talagang nagluluwasan talaga sila, lalo ngayong summer, nako. Grabe. Talagang ini-enjoy nila kasi nga malapit nang malapit na mag-fall. Kumbaga, papunta na tayo sa winter na. Nako. Parang kailan lang, no? Kaya sabi ko dito ko mararanasan yung apat na season dito sa Canada. Una nagpunta tayo winter, 'di ba? So mga mga November. Tapos pumalok ang spring, 'yun. Tapos naranasan na rin natin yung summer, summer. Tapos ngayon mararanasan naman natin ang fall, no? Kaya nakaka-excite lang ano kaya ang mangyayari pag fall. Pero diba, literal na taglagas 'yun, diba? Kumbaga papasin mo yung mga dahon ng mga puno siguro natatanggal na gano'n. So nakaka-excite lang na may experience ng gano'n, no? Pang-apat na season na tayo dito sa Canada, no? At syempre na rin tayo guys, mag 1 year na rin, no? Sa November, no? September, October, nako, na lang, 2 months na lang. Grabe, no? Kabilis ang panahon, samantalang dati yung kakarting lang natin dito, gano'n. Grabe, sobrang dami nangyari. Kaya nga syempre wala tayong bang dapat na papurihan at pasalamatan syempre kundi si Lord lang, di ba? Kasi tignan nyo naman, no? Kung napapanood nyo yung mga vlog natin, no? Talaga sobrang dami nangyari sa amin dito, sa akin, no? Pero syempre si Lord talagang talagang di tayo pinabayaan, no? Kaya maraming salamat talaga kay Lord, di ba? Ngayon syempre talagang nababalitaan nyo guys yung mga nangyayari dito sa Canada, no? Yung mga balitang umuusbong ngayon, lalong-lalo regarding dun sa mga tourist visa, visit visa, ang mga low income, no? Grabe. Actually ko nga guys, papanood ko lang, dami ko napapanood na sobrang daming kababayan natin ang umuwi na. Kasi nga syempre yung karamihan sa kanila ay mga naka tourist lang or visit visa, gano'n. Syempre no choice talaga kundi umuwi. Kaya nga sobrang nakakaawa sila. Alam mo yung gumastos sila ng ilang libo, iba milyon pa para lang makapunta rito at makapaghanap sila ng employer o trabaho. Tapos sa isang iglap lalabas yung ganung balita na na talagang hindi na sila mai-issuean ng work permit o hindi na sila makapagtrabaho dito pag ayun ang nila, ayun yung hawak nila. Kaya nga sobrang dami ko napapanood sa TikTok, Facebook, no? Dami. Kaya nga sa mga kababayan natin na talagang gustong magpunta rito, mag-Canada, no? Kung napanood nyo yung dati kong vlog,
kung saan ako nag-apply doon sa may job bank or Indeed, pwede kayo mag-apply doon. Tagain nyo lang yung pag-apply kasi ang ginawa ko noon, kaya nga nasabi ko, araw-araw dapat makasampu akong pasa sa sa job bank or sa Indeed. 10 yun araw-araw, tapos hanggang may tumawag sa akin. At least yun, hindi pa kayo gastos ng malaki. At ang pagpunta nyo rito, just in case na ma-hire kayo, ay talaga, work talaga, work. Hindi visit or tourist, di ba? Kasi doon ako nag-apply, tapos naisama ko na lang yung asawa ko, tapos yun, dire-diretso na, ilang buwan lang, tapos magkano lang nagastos namin, di ba? Tsaka siguro din nyo na muna na na hanggat maaari, dapat walang hihinging sa inyo, pera. Kasi sa akin, ang nangyari sa amin ay sinagot ng employer ko lahat, pati pamasahe ko, yan. Pamasahe ko, yan, sinagot ko. Hindi, sinagot ang employer ko yung pamasahe ko. Tapos the rest, yung pamasahe ni Jen, yung process ng visa, yun, kami na yun. Pero walang hininging pera yung employer ko. Kaya nga napaka-bless ako sa bless kami dun sa employer ko na talagang sobrang bait, no? Talagang naiintindihan niya yung status ng mga manggagawa niya. Kaya nga guys, dun sa mga kababayan natin na nagpaplano o nagbabalak na magpunta rito, nako. Una-una, pagsipan niyo na muna, di ba? Pagsipan niyo na muna kasi sa ngayon, guys, hindi biro ang pumunta ngayon dito. Maraming lumalabas na panibagong balita. Pero kung naman guys, kung working naman ang pasok nyo rito, okay lang, walang problema yun. Kasi kumbaga may dadatang ka naman trabaho talaga rito, hindi yung gaya nung magtuturist ka, magbibisa ka, maghahanap ka pa rito, nako. Talagang sugal guys, sugal. Tapos kung magiging student ka naman, okay lang na mag-student, walang problema doon. Kaso nga lang, ang pagkakaalam ko guys, kung noon 24 hours ka pwede magtrabaho habang nag-aaral, kasi yun lang yung allowed sa isang linggo, 24 hours 24 hours. Ngayon parang sa pagkakaalam ko, parang binawasan yata, naging 20 hours na lang yata ngayon, di ba? Yung gastos pa, ikaw sasagot lahat, nako, tuition, bahay. Kung may milyones ka nga, sabi ko nga nung nakaraang vlog ko, may milyones ka, walang problema, aral ka dito. Pero yun nga, pagsipan nyo na muna, kasi lalo ngayon yan, daming lumalabas na balita ngayon, diba? Well, kung ang pake nyo naman dito ay talagang tour lang, yun, walang problema. Maganda ang Canada, maganda, dami nyong mapupuntahan, sobrang ma-enjoy nyo rito. Pero pupunta ka rito na gamit ang tour or visit, pagsipan nyo na muna. So guys, yun lang, ito, actually mag-gym tayo ngayon. Naglakad lang tayo, gawa nga nang wala tayong bike ngayon, hindi naman tayo nag-kotse na. Tapos para rin tayo, exercise ba? Sana bukas kasi holiday ngayon. Pero alam ko naman bukas yan. Bukas ang ilaw. So guys, yun lang. Maraming salamat sa inyo, ha. Ingat kayo lahat. God bless you all.